ipamahahagi ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila. Palalawakin ito sa mga susunod na araw sa labas ng Metro Manila. Ang mga driver ng jeep at transport network vehicle sa mga susunod na araw sa labas ng Metro Manila. Ang mga driver ng jeep at transport network vehicles ay tatanggap din ng tig-5,000 piso na cash relief assistance. Sa huling linggo ng Marso, ilalabas din ng Department of Transportation sa pangunguna ni Secretary Giovanni Lopez ang fuel subsidy. Ipagpapatuloy naman ng Department of Agriculture sa pamumuno ni Secretary Francisco Tiu Laurel ang pamamahagi ng 3,000 pisong fuel subsidy para sa mga magsasaka. Sa Huwebes, mamamahagi rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng 3,000 pisong fuel subsidy sa mga mangingisda. Ang layunin ng Pangulo, tiyakin na may sapat na supply ng pagkain ang sambayanang Pilipino. Batay sa estima, mahigit 26,000 na mga magsasaka at mangingisda ang makikinabang sa fuel subsidy. May karagdagan 2,000 piso rin ang ipamamahagi ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Kasabay nito, hinimok ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na tigilan ang paniningil ng mga pass-through fees sa produktong pang-agrikultura upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Upang makatulong na bumaba ang gastos ng mga airline at pamasahes sa eroplano, magbabawas ng singil sa passenger service charge, landing fee, parking fee, at iba pang mga bayarin ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Pinaikli rin ng Civil Aeronautics Board ang pag-review ng fuel surcharge mula 1 buwan hanggang 15 days na lang upang mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Tututukan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kapakanan ng mga estudyante kung saan ipinagbabawal na rin ang koleksyon ng bayarin sa mga pampublikong paaralan. Ngayong March 25, sisimula na rin ng Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sonny Angara ang kanilang serbisyong FAIR upang matulungan ang mga graduating students na makahanap ng trabaho. Ipagpapatuloy din ng pamahalaan ang libreng sakay sa ilalim ng Love Bus program sa Metro Manila, Cebu at Davao. Sa huli, nanawagan si Pangulong Marcos Jr. sa taumbayan na magkapit-bisig at makipagtulungan sa pamahalaan para malampasan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East. Hindi ito ang panahon para maghilahan pababa. Hindi ito panahon ng paninira at lalong hindi ito panahon ng pamumulitika. Sama-sama nating isusulong ang kapakanan ng bansa at ng taumbayan bago ang sarili. Mga kababayan, nitong nakaraang linggo, sinimulan na natin ang hakbang upang mabawasan ang impact ng pagtaas ng presyo ng langis bunga sa kaguluhan sa gitnang silangan. Upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng sektor ng transportasyon, March 17, ipapamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 na tricycle drivers sa 17 LGU sa Metro Manila. Sa mga susunod na araw, ang mga jeepney at TNVS driver ay makakatanggap naman ng 5,000 pesos na cash relief assistance. At sa huling linggo ng Marso, ilalabas na ng DOTR ang fuel subsidy. Ipagpapatuloy ng DA, ang Department of Agriculture, ang pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa ating mga magsasaka. Mga kababayan, ngayon, higit kailanman, kailangan natin ang pagtutulungan ng bawat isa. Walang iwanan. Walang maiiwan sa pagharap natin sa hamong ito. Repatriation efforts ng pamahalaan sa gitna ng kaguluhan sa Middle East nagpapatuloy. Inaasahang aabot na sa halos 1,000 mga Pilipino ang makakauwi na sa bansa ngayong linggo bilang bahagi ng repatriation efforts ng pamahalaan.
Pagsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers na siguruhin ang kaligtasan ng lahat ng mga Pilipino na naiipit sa Middle East. Ayon sa pinakabagong tala, umabot na sa 769 na overseas Filipino workers at kanilang mga kaanak mula sa UAE, Israel, Qatar, Bahrain, Jordan at Lebanon ang nakauwi sa ilalim ng repatriation program ng pamahalaan. Inaasahan din na may karagdagang 120 OFWs at kanilang mga kaanak ang makakauwi sa Huwebes. Kung kaya't maaaring umabot na sa 889 Filipinos ang makakauwi sa bansa. Nakatakda rin ngayong linggo ang 2 pang charter repatriation flights mula sa UAE at Saudi Arabia. Binigyan diin ng DMW na dahil sa pagsasara ng ilang airspace, kinakailangan dumaan sa land crossings ang mga OFW sa Israel, Kuwait at Bahrain, papuntang Egypt or Saudi Arabia bago makasakay ng flight pauwi ng Pilipinas. Ang paglikas ng ating mga kababayan ay pinag-iisipan, pinaplano ng may talino at hindi haka-haka o hula-hula lamang. Sa UAE naman, posible pa rin ang pag-uwi sa pamamagitan ng eroplano. Ngunit, nakahanda na rin ang pamahalaan para sa mga alternatibong ruta kung sakaling magsasara ang kanilang airspace. Taliwas sa sinasabi ng mga kritikong walang kontribusyon o ambag sa mga hakbang ang gobyerno. Nagtatrabaho po ang Pangulo. Patuloy na inuuna ng pamahalaan ang kapakanan ng ating mga kababayan na naiipit sa gulo sa gitnang silangan, hindi ang pansariling interes ng ilan. Magandang umaga po! Welcome sa Pilipinas! Sinubuko namin kayo dahil pili ng ating mahal na Pangulo na huwag iiwan ang mga Pilipino sa Middle East! Ang laman po ng flight na ito na OFWs, yung mga humingi ng tulong sa atin, mga nasa shelter po ng mga kababayan natin. Patuloy ang operations natin sa pagtawid ng ating mga kababayan. Patuloy lang itong effort na ito on many fronts, on many ways in which we can bring people home. It's not just one particular way, but this is the biggest way, the chartering. Mahirap po. Yun lang po masasabi ko, mahirap po. 10 years to ako hindi nakauwi ng Pilipinas eh. President Bongbong Marcos, maraming salamat po at nakauwi po kami at sa inyong handog na serbisyo po. Okay. Salamat, President Bongbong Marcos, sa mga tulong mo sa amin na hindi mo kami pinabayaan. At bago po tayo magsimula sa tanungan, gusto ko pong batiin ang ating butihing Secretary, Secretary Dave Gomez. Kasama po natin ngayong umaga. At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Annie Perez, ABS-CBN. Good afternoon po, Yusek. Annie Perez from ABS. Hindi naman po kayo umupo. Okay lang po. Bukod po sa mga subsidy na binanggit niyo po, ano pa yung mga hakbang na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on the oil price hike? May status update din po kaya sa suspension of excise tax on oil? Okay. Sa ngayon po, nag-first roll out na po ang fuel subsidy for almost 139,000 para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila, katulad ng ating binanggit. Ang susunod po na payouts ay para sa 261,150 and these drivers, motorcycle taxi drivers, bus drivers, and jeepney drivers sa Metro Manila. Atin din po nadinig si Secretary Rex Gatchalian na after Holy Week ay masisimulan po ang pagbibigay naman po ng ayuda sa labas po ng Metro Manila. Inaayos lamang po ang records ng mga beneficiaries at pina-finalize po ng DSWD, DOTR at LTFRB. Maliban po dyan ay magbibigay din po at magdidistribute ng 10 kilos of rice every other month for the entire year to the middle-class workers and vulnerable families sa pamamagitan po ng Local Government Support Fund. At nabanggit na rin po natin ang Love Bus Program at pati po ang DA, ang Department of Agriculture ay magpo-provide po ng 3,000 fuel subsidies to more than 26,000 farmers at 3,000 fuel subsidies naman po to over 26,000 fisher folk.
At makaka-receive din po ang mga magsasaka natin ng additional po na 2,000 assistance, 2,000 pesos assistance under the Presidential Assistance for Farmers and Fisher Programs. Patungkol po naman sa excise tax, ngayon po ay nabanggit na natin na ang House of Representatives ay na-approve na po ang kanilang version on the final reading kahapon. At inaasahan po natin na ang version po ng sa Senate ay maaprubahan ngayon. So alam po ng Kongreso kung paano po gustong mapaaga ng Pangulo ang pagsasabatas patungkol po sa pagbibigay ng emergency power sa ating Pangulo para po mabawasan, matanggal ang excise tax, lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Thank you very much. Thank you. Sunod na tanong mula kay Pia Piquero, Cebu Daily News Digital. Hello. Good afternoon, USEC. Following the appointment of Secretary Cristina Garcia Frasco as Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities, has Malacanang identified or considered a replacement for her position at the Department of Tourism? As of now, we have not yet discussed about the replacement for the position. Let's just wait maybe in the next few weeks. Sunod na tanong mula kay Chrisley Adlawan, Bombo Radio. Good afternoon po. Opo. Ang tanong ko po ay, what specific task does the Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities do, and why was Frasco chosen for the said position? First of all, the Secretary Frasco still have the trust given by the President. The President knows that she can perform the task given to her as Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. The task given to her, and I will just quote, number 1, facilitate the integration and alignment of national government initiatives, plans, policies, and programs aimed at promoting sustainable and resilient communities, including initiatives relating to disaster risk reduction, climate adaptation, environmental stewardship, and sustainable local development. Another task, coordinate with national government agencies, local government units, and relevant stakeholders to support the effective implementation of presidential directives and priority national initiatives relating to sustainable and resilient communities. Monitor the progress of implementation of such directives and initiatives and identify gaps, bottlenecks, or coordination issues affecting efforts to promote sustainability and resilience of communities. So, mas alam po ng Pangulo na kakayanin po ni Secretary Frasco ang pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at sa patungkol po para po mas maibsan po ang mga maaaring danasin ng ating mga kababayan kapag ka po may mga sakuna o may mga pangyayaring hindi natin inaasahan tulad ng bagyo, lindol, at iba pang mga klaseng maaaring emergency cases. Sunod na tanong mula kay Michelle Palaobsanon, The Freeman. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Here's my question. Bukod sa learning continuity spaces na turnover in Bogo City yesterday, ano-ano po ba ang mga ambag from other government agencies sa nagpapatuloy na rehabilitation after the 6.9 earthquake and Typhoon Tino? Okay po. Nabanggit din po ito, nakipag-ugnayan po tayo sa DPWH at marami na rin po silang natulungan. At hindi lamang po ang mga pabahay or mga parang maaaring matuluyan ng ating mga estudyante. Katulad din po niyan ay maaari din pong magbigay ang DepEd, pati po ang CHED at ang TESDA ng mga pagkakataon kung paano agad makakuha ng trabaho ang ating mga kababayan para po maibsan ang mga maaaring nadanasan nila dahil patungkol po sa mga sakunang naganap noon. Sunod na tanong mula kay Jessie Atienza, PTV Cebu. Ayusek. May we ask po a reaction from the palace regarding the statement of VP Sara Duterte in an interview yesterday sa Digos City where she stated
And I quote, "Marami siyang kakulangan bilang presidente, hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at eskandalo sa paggamit ng pera ng bayan." Salamat po. Okay. Nakakuha po ako ng transcript niyan. At napansin ko po na maaari na ganito ang nagiging sagot ng Vice Presidente dahil nafi-feed siya ng mga maling impormasyon. Okay, may isang reporter, hindi po natin alam kung sino, ang tanong ganito, and I quote, "Ma'am, ang mga OFW, masamang-masama ang loob kay PBBM lalo't hindi niya sinalubong sa airport yung mga na-repatriate nating mga kababayan. Ano take nyo?" Unang-una, dapat ang reporter, alam kong hindi kayo parte doon, dapat pag nagtanong sa kanilang ini-interview, ay mayroong facts, mayroong resibo. Katulad ng sinabing masamang-masama ang loob kay PBBM dahil hindi sinalubong sa airport, saan nanggaling ang kwento na yon? So, ngayon, dahil mali na yung premise, sumagot ang Vice Presidente. Ang sabi niya, nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan sa overseas. At yon, nabanggit mo nga, marami siyang kakulangan bilang presidente. Kaya tuloy nasasabi nating nagiging source of fake news ang Vice Presidente dahil pinagmumulan din ng fake news yung tanong ng ibang reporter. So sana maiwasan ng ibang mga reporter, I'm not pertaining to all of you because I know you're all professional here. Iwasan yung ganon, especially kung ang reporter nito ay kaalyado niya or hindi. Mas maganda na maging neutral sa pagtatanong para makapagbigay naman ng matalinong sagot ang ating Vice Presidente. Now, patungkol sa maraming kakulangan ng Pangulo. Unang-una, mas maganda po sana na gamitin muna ang mata at tenga bago ang bibig. Dahil pag inuna natin ang bibig at hindi ginagamit ang mata, tenga at utak, magkakamali kayo ng sagot. Marami na po tayo nabanggit kung anong mga programa ng Pangulo. Kahapon lamang po ay nagbigay siya ng kanyang mensahe para sa ating mga kababayan. Especially patungkol dito sa nangyayari sa Middle East. Na tanong mula kay Ating mga kababayan. Especially patungkol dito sa nangyayari sa Middle East. na tanong mula kay Nico Sereno, GMA7. Good afternoon, Yusek. I'm Nico. Question lang po, Yusek. There was an incident last week dito sa Cebu, particularly in Mandaue, when a 31-year-old mother of 4 died while falling in line para sa verification ng ayuda ng DSWD. She collapsed and then eventually died sa hospital. Any directive po, Yusek, from Malacanang sa DSWD or sa local government units to prevent similar incidents from happening? And may I just add, kasi may mga may mga questions din sa mga netizens na parang pahirapan daw ang system. Okay, kahapon ay nakausap ko po mismo si Secretary Rex Gatchalian at inalam po natin ang insidente na ito. At sinabi po niya na ito po talaga ay at tayo pong lahat, kami pong lahat ay nakikiramay dahil sa pangyayaring ito. Pero ang DSWD po ay tinulungan at binigyan po ng sapat na tulong ang pamilya po ng namatayan at pati po ang pagpapalibing ay tinulungan po natin. Ang sinabi po ni Secretary Rex Gatchalian sa alam na po natin kung sino sila, nakalista na po sila. Pero pagdating sa iba't ibang mga sakuna, katulad po ngayon, meron tayong mga issue na kinakailangan tulong ng ating mga kababayan. Kanya-kanya po kasi na parang kategorya at kung kailan ang tao ay nasa listahan. So, hindi po siya permanente. Unlike yung 4-piece beneficiaries na nandiyan na. So, dun lang po nagkakaroon ng issue kung paano aandar yung digitalization natin, yung e-wallet natin. Dahil paiba-iba nga po ang mga benepisyaryo. At ang hinihiling din po namin, kung ang mga benepisyaryo ay alam nila may nararamdaman na, maaari po silang magpadala ng kanilang representative, magdala lang po ng authorization, at pati po photocopy ng IDs. So, yan po ay maaari na pong ibigay ang tulong
doon sa bibigyan nila ng power to receive the assistance, financial assistance. Ang pakiusap lang po natin, kapag ganitong may klaseng nangyayari sa bansa, kinakailangan ng tulong, yung mga kapwa natin Pilipino, huwag nyo na pong abusuhin o huwag nyo pong lukuhin ang ating pamahalaan at yung mga kababayan natin. Dahil baka may gumamit na peke na authorization, may gumamit na peke na ID. So, pakiusap lang po natin, huwag nyo na pong i-scam or lokohin yung tao na nais nyong tulungan, pati po ang gobyerno, kasi ang gobyerno po, basta nagbigay po kayo ng authorization with a photocopy of ID, tutulungan po yan. So, huwag nyo na lang pong i-scam yung mga Pilipino na siya totoong nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Sunod na tanong mula kay Arder Shear Morales, MYTV Cebu. Good afternoon po. Many government responses to issues like rising food prices and waste management are seen as temporary solutions. What are long-term structural reforms are being pursued to prevent these problems from recurring? Yes, there is an issue regarding the waste management right here in Cebu. So I was able to discuss this with DENR and I asked for the possible long-term solutions. So, basahin ko na lang po. Kung ano po yung ibinigay sa atin mismo ng DENR. These are the proposed long-term solutions to address solid waste management. Number 1, reduce waste generations, or rather, reduce waste generation at source. Number 2, full implementation of waste segregation at source and barangay level processing. Number 3, develop large-scale recycling and circular economy systems. Kasi sa atin hindi po parang promoted yung pag-recycle. So dapat magsimula sa atin, sa tulong na rin po nyo, na iangat natin yung kaalaman natin kung paano natin marirecycle yung mga bagay-bagay na hindi na magiging basura pa at makakadagdag sa ating pagtatambak sa basura. Number 4, an integrated waste management facility. And number 5, integrated waste data and digital monitoring waste. So yan po sa ngayon ang proposed long-term solutions ng DENR at mamaya po ibibigay ko sa inyo ang pinakakopya nitong aking binasa. Wala nang tanong mula sa media ng Cebu. Basahin po natin yung mga tanong mula sa Malacanang Press Corps. Unang tanong mula po kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Sa unang taon ni former President Duterte sa ICC detention, iginiit ni Defense Counsel Nicholas Kaufman ang pagtataksil ng gobyerno sa dating Pangulo. In a statement, sabi niya, it is 1 year since the former president was betrayed by the incumbent government and denied the ability to defend his legacy under the law of the Philippines. Any reaction from the palace po? Yes, it has been 1 year since the victims of EJK have seen the ray of justice, the justice that they deserve. It is not the president who betrayed the Filipinos, but the perpetrators and co-perpetrators in the commission of the crimes against humanity who betrayed and continuously betray the Filipino people. Here, Kaufman goes again, politicking, instead of defending his own client, pamumulitika. Is he preparing for the 2028 elections? Ang sunod po na katanungan ay mula kay Ivan Mayrina ng GMA News. Ano po ang posisyon ng administration sa mga panawagang i-repeal ang oil deregulation law para magkaroon ng say ang gobyerno sa mga pagkakataong katulad nito na napakataas ng presyo ng produktong petrolyo? Nasa Kongreso na po yan. Kung ano po ang kanilang nasa saloobin, kung ano ang nakikita nilang magiging maganda para sa ating bansa, at kung ipapakita nila at mai-impluwensya nila sa pamamagitan ng kanilang pagbalangkas ng batas ang ating Pangulo, lahat po ng ikagaganda ng bansa, hindi naman po tututulan ng Pangulo.
Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo ng Net25. Meron po ba tayong natatanggap na report na may mga Pilipinong naaresto sa Middle East dahil sa pagpo-post sa social media ng misleading content about the ongoing tension sa Middle East? Ano po ang bilin ng Pangulo at ano po ang advice o paalala natin sa mga kababayan natin sa Middle East? Opo, kaninang umaga ay nakausap mismo natin si Secretary Hans Kakdak at tinanong po natin yan. At sila po ang sasagot. Magkakaroon po sila ng briefing ngayong hapon. At kung ano man po ang bilin ng Pangulo, sa lahat ng pagkakataon, laging unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ang sunod po na katanungan ay kay Dexter Cabalza ng Inquirer.net. What is Malacanang's response to TUCP Representative and House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza calling on President Marcos to declare a state of national emergency for the government to temporarily take over the oil industry to regulate fuel prices? He said the President can invoke Section 14E of RA 8479 or the Oil Deregulation Law, which states that in times of national emergency, when the public interest so requires, the DOE may, during the emergency and under reasonable terms prescribed by it, temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. Sa ngayon po ay wala pa po tayo sa ganung sitwasyon. Dahil ang pamahalaan po sa pamamagitan ng Department of Energy, sa pamumuno po ni Secretary Sharon Garin, ay nakakausap pa po ang mga oil companies, ang namumuno sa mga oil companies, at wala po tayong sa ganung sitwasyon. At ngayon po ay binabalangkas at gagawin pong batas ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para mabawasan ang karagdagang buwis sa mga produktong krudo or fuel. Ang pakiusap lamang po natin sa ngayon, dahil nasa sitwasyon tayong ganito, let us refrain from doing activities like fear-mongering. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control, in control of the situation. So wala pa po tayo sa ganung sitwasyon. Huling tanong po mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Nagkaroon daw ng landing gear issues ang eroplanong sinakyan ng unang ginang mula Iloilo kagabi. Aray, nakuryente ako. Kuryente lang po yun, hindi po yung totoo. Wala na po tanong, balik sa ACU, Claire. Maraming salamat. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lagari sa pagtatrabaho sa Cebu at pinangunahan ang iba't ibang programa ng pamahalaan dito. Walang oras na sinayang ang Pangulo upang makapaghatid ng iba't ibang serbisyo sa mga residente dito sa Cebu, kabilang na ang mga naapektuhang 6.9 magnitude na lindol noong September 2025 sa Bogo City. Nagsagawa ng inspeksyon ang Pangulo sa Learning Continuity Space at Yakap ng Kalusugan Program sa Kalinga sa Bogo City. Layunin ng Pangulo na paigtingin ang iba't ibang programa ng pamahalaan upang mapabuti ang kalagayan ng edukasyon at kalusugan sa bansa. Pagkatapos dito, binisita rin ng Pangulo ang 2026 Association of Southeast Asian Nations Summit Gala at iba't ibang venue ng ASEAN Summit sa Sheraton Cebu, Mactan Resort at Shangri-La. Kasunod nito, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Mactan Expo Center na nagsisilbing unang stand-alone convention center ng Mega World Corporation. Inaasahang gaganapin dito ang iba't ibang malalaking pagdaraos, kabilang na ang ASEAN Summit na gaganapin dito sa Pilipinas. Dinisenyo ang Mactan Expo upang kultura at pagkakakilanlan ng mga Cebuano at pagandahin ang kalidad ng infrastruktura ng bansa para sa mga meetings, incentives, conferences at exhibitions. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang mass oath-taking ng ceremony sa mga bagong promote na mga teachers at school heads sa lalawigan ng Cebu. Bago matapos ang araw, binisita ng Pangulo ang bagong Pilipinas eGov PH Servicio Hub sa Barangay Subang Dako sa Mandaue City. Personal na
nasaksihan ng Pangulo ang iba't ibang serbisyong hatid ng DOLE, DOH, DSWD, PhilHealth, ARTA, PCSO, at DA. Mayroon ding mga medical at financial assistance, employment at livelihood support. Nakasalamuha rin ng Pangulo ang ilang residente ng Cebu na pinaglilingkuran ng iba't ibang programa ng pamahalaan, kabilang na ang mga kadiwa stores at tig 20 pesos na kilo na bigas. Binisita rin ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas Studios at ang state-of-the-art facilities nito. Pamahalaang kumikilos at maaasahan ng taong bayan. Iyan ang hatid ng Pangulo sa kanyang pagbisita dito sa Cebu. At bago tayo magtapos, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang di matatawarang kontribusyon ng mga guro sa paglinang sa kagalingan ng mga kabataan. Bilang pagkilala sa sakripisyo at dedikasyon ng mga guro sa bansa, pinangunahan kahapon ni Pangulong Marcos Jr. ang mass oath-taking ng mahigit 3,300 na bagong promote ng mga guro at punong guro mula sa 44 municipalities ng Cebu. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga guro sa paghubog ng kabataan at sa pagbuo ng mas maunlad na kinabukasan ng bansa. Sa kanyang talumpati, iginiit ng Pangulo na napakabagal ng promosyon ng mga guro na minsan ay inaabot ng 10 hanggang 20 taon o higit pa bago umangat sa posisyon. Dahil dito, ipinatupad ni Pangulong Marcos Jr. ang Expanded Career Progression o ECP system na nagbibigay ng mas malinaw na direksyon sa karera ng ating mga guro. Sa ilalim ng nasabing sistema, nadagdagan ang mga teaching positions at mas marami ang opportunities for promotion. Ayon sa Department of Education, halos 19,500 teachers at school heads na ang nabigyan ng promotion sa bansa mula 2025 hanggang 2026. Dagdag pa rito, libo-libong bagong teaching at non-teaching positions na rin ang nalikha upang mabawasan ang administrative work ng mga guro at ibinigay na rin ang buong 10,000 pesos teaching allowance. Sa kanyang mensahe, hinikayat ng Pangulo ang mga bagong promote na guro na patuloy na maglingkod sa bayan ng may malasakit, integridad, kahusayan habang ginagampanan at ginagabayan ang susunod na henerasyon ng mga leader ng bansa. Ang panawagan ng Pangulo, sama-sama nating itaguyod ang isang bagong Pilipinas kung saan pinahahalagahan ang mga guro, sinusuportahan ang mga mag-aaral, at pinapalakas ang mga komunidad gamit ang edukasyon. It took 10 to 20 years for a teacher to progress from teacher 1 to teacher 3. Sa akin at sa dapat gampanan. Yung nakasama po natin 30 taon nag-antay. Ang iba, decades, 3 decades. And another equally lengthy period to move from teacher 3 to master teacher 1. We have successfully promoted nearly 19,500 teachers and school heads
all over the country. Among mahal na Pangulo, maraming salamat sa programa na ginagawa mo. I am very happy that I am promoted from Master Teacher 2 to Principal 1. Mahal na Pangulo Bongbong Marcos, sa ibinigay na opportunity na kami ay makapag-retire ng hindi lang sa Teacher 1, kundi bilang Teacher 3. Malaking tulong po ito. Busa, wala na teacher na mag-retire ng Teacher 1. Ug diri na human ang atong press briefing. Maayong adlaw alang sa bagong Pilipinas.